guys, welcome in this channel. This reading is for fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, zodiac signs. So energy of fire signs around this time. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. Dinadamdam mo yung na-left out in the cold ka, yung na-ghosting ka, yung in separation kayo ng lover mo right now. Pwede din na may sakit ka, or pwede din sa finances niya na it depends. Pwede sa love life, pwede sa health mo, pwede din na sa finances. Pag sa finances naman ay you-experience financial crisis. So kung sa amang area, love life, finances, or your health. Pero possible sa love life mo to na you feel being ghosted. Yan. Sino ang person ng fire signs na feeling na ghosting itong si fire sign? Worthy is your name, Jesus. Yan. Queen of Wands ang energy. Nine of Wands in reverse. And Nine of Cups. Puro 99. Baka makakita ka na number na 909, 919, 999. There's a sign of malapit na yung may meaning yan. Search nyo na lang sa sa Google kung ano yung meaning ng mga ganong number. Kung makikita ka ng number na 909, 919, 999 related sa 9. Yan. Maaaring may messages for you. Yung mga ganong synchronicities pag nakikita ka ng ganon. Nine of Cups. Fulfilled to, happy, or yung wish niya granted, or fulfilled lang talaga and happy, no? Pwede ganon. And hindi siya guarded, hindi siya natataas ng wall, hindi siya intimidated, hindi siya na-intimidate sa'yo o kahit kanino man. Alam niyo yung taong hindi na-intimidate sa ibang tao, confident yun and brave. And alam niyo din kung bakit nakaramdam ng intimidation or parang na-intimidate or kinakabahan or fear or nervous or tension yung isang tao. Dahil din sa mga deceit yan kadalasan dahil sa spell, matigal po, number 1 yan, mapalipadangin. Diba? Pag alam nyo na nakaramdam kayo ng yung naging defensive kayo, na-intimidate, guarded, may deceit yan na na-unite sa inyo. Maaring tigal po. Or any deceit. Si Queen of Wands sa person mo, very confident to And yung energy niya ngayon is Queen of Wands. So very confident yung energy niya ngayon. And positive, goal-driven, charismatic, attractive, and enthusiastic, of course, and blooming, and mataas ang self-esteem, very brave na i-pursue ang goals niya, yan, and nito ay persevering pagdating sa goals niya, na maabot niya yung goals niya, yung ambition niya, ambitious. And Queen of Wands. Energetic, active, full of vitality. Strong yung personality. Strong yung mind.
passionate, nasabi ko na ata. Have a strong will, or may willpower siya. Yan. Samantalang ikaw, yan ang energy mo ngayon. Para bang malungkot din. Parang pwedeng namumulila. Namimiss mo yung person mo. Or else ay naramdaman mo yung ano ba yung feeling na ghosting Nakalimutan ko na eh. Ano yung feeling? Sino makarelate yan yung feeling na ghosting? Siyempre malungkot ka, di ba? At parang nag-aantay ka ng mensahe ng person mo. Anong ghosting sa'yo? O reply niya? Nag-expect ng message niya? Matamlay? Ganun ang nag-ghosting. Parang may sakit lang. Parang may sakit lang. Sino ba hindi naka-experience niya na pumasok sa relationship? Kaya parang uso man yung ghostingan ngayon. Swerte lang yung hindi ginusting ng kanilang person. Alam niyo kung bakit may mga ganun nangyayari? May mga nanggu-ghosting? Dahil nga sa deceit din. May mga deceit na na-unite sa mga tao nanggu-ghosting. Kaya ginu-ghosting na yung person nila. Pero for sure, hindi ka na niya i-ghosting. Pag once na nagkaroon ng communication sa inyo ng person mo. Just be positive, no? When it comes in yung connection. So, anong feelings sa'yo ni Queen of Wands? Worthy as your name. Guys, gusto niya bumalik sa'yo. And confident siya. Confident yung energy niya. And ready to. Ano siya, komportable yung bumalik sa'yo. Confident na bumalik sa'yo. Hindi din siya takot na bumalik sa'yo. Hindi niya mapigilan yung desire niya, o hindi niya na pinipigilan yung damdamin niya sa'yo, yung desire niya na bumalik sa'yo. At confident pa nga yan, komportable siyang babalik sa'yo. Yan ang kanyang feelings. Gusto niyang bumalik talaga sa'yo. And confident pa, komportable pa. Yan. Ano naman ang feelings mo kay Queen of Wands? Wow, Page of Wands. Excited ka na, nandun yung excitement mo and will mo din na magsimula na may gagawin. O ang mag-take na action. May sisimulan kang gawin. O yung may sisimulan kayong dalawa. Bakit alam mo na may sisimulan kayong dalawa? Aware ka. Hindi. Parang you are excited lang. No? Yun ang pakiramdam mo. Yun ang nararamdam mo. Excited ka lang na may uumpisang gawin. Related o connected sa inyong dalawa. Basta meron kang umpisa na gagawin na excited ka. Andun yung excitement mo. Pwede din gano'n na excited ka na may umpisan kayong dalawa. O excited ka, pwedeng makita siya. Excited kang makausap siya. Excited ka na may gagawin towards sa kanya. Excited ka na may umpisan kayong gagawin together, or may umpisan ka na gagawin sa kanya. Related sa yung Page of Wands na ito, na excited ka na umpisa na gawin. The Chariot and Reverse yung bubuo kayo ng pamilya.
And with the Chariot here, yung hindi na makaalis, yung alin, maka third party, no? Hindi na makaalis. Etong hindi na makapag-reach out. And hindi na defensive. Or pwedeng hindi nagtuloy-tuloy ang ano ba to, third party? Pwedeng third party. No. This is your person's energy. Pwedeng sa person mo to na energy. Na hindi na siya makaalis sa'yo siguro. Pag once na unite kayong dalawa, hindi na siya makalayo, hindi na siya makaalis sa feeling mo once na bumuo na kayo ng pamilya. Kung nag-reach out man to sa'yo, hindi nagtuloy-tuloy, hindi naging consistent, pero hindi na siya defensive. O, energy niya nga, hindi defensive. Oh. Hindi na-intimidate. Oh. And, magaan yung loob niya sa'yo, feeling at home siya sa'yo, at klaro na sa kanya na ikaw yung, like, twin flame niya. Oh, klaro na sa isip niya na ikaw yung may soul connection kayong dalawa. Clear and sharp na yung isip niya, logical na siya mag-isip. Nagtagumpay siya na maliwanagan, maklaruhan siya na, maklaro na yung isip niya na ikaw yung may soul connection kayong dalawa, na twin flame ka niya, pwedeng ganun, twin flame or may soul connection, kaya hindi na siya defensive. Yan. It's your person. Siya pa rin yan. Si Queen of Wands. Yung para hindi, for sure in the Chariot dito, yung hindi na siya makaalis sa buhay mo. Once na bumuo na kayo ng pamilya. Once na nagsama na kayo. Once na asawa mo na siya, partner mo na siya. So, yung excited na nagagawin, yung bubuo kayo ng pamilya. Excited ka na umpisa mo gagawin, yung bubuo kayo ng pamilya. O yung pag-usapan ninyo na bubuo muna kayo ng pamilya, no? Pag-usapan nyo muna. Or else ay yung bubuo na talaga kayo ng pamilya. Yung kahit nasa isip mo pa lang, excited ka na. Ganon. Excited din ba si Queen of Wands na bumuo ng family with you? Then, oo. Clarified by Ten of Swords. Kasi, para bang kahit na siguro masaktan siya, pero this is a clarification na naman kung oo ba o hindi. So, at yun ang sagot na oo, ng guide ko. Na, oo daw, excited siya na bumuo kayo ng pamilya, si Queen of Wands. Ano naman ang mga possible lang na next na mangyari sa inyong koneksyon ni Queen of Wands na yan? Mga possible. Ano pa yung Seven of Wands dyan? Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. May maging dito, defensive. Para bang matakot, makaramdam ng fear, kaya maging defensive. High Priestess ang energy nito. And pwedeng third party. Siguro i-try ng harangan kayo through sa pagbibigay niya sa inyo ng influences or spell or spiritual na atake. More clarification with this Six of Pentacles. Ano yung
bibigay niyan. Upright kaya ito. The Five of Cups. And reverse. Yung para makarecover. Ito yung bibigyan niya. Para makarecover ka o si person mo, kayo ni person mo sa pwede may magdipinsa sa inyo eh. Pwede din ganon. Spiritually. Kasi may tutulungan, may magbigay ng tulong para makarecover na kayo ng person mo sa sa sadness, grief, sa losses, sa mga nawala sa inyo. Lalo kung pininsala o pinisti kayo. More clarification of the Seven of Wands. May magdidipinsa. So, this is dipinsa. No, yung Seven of Wands dito. Para yung mag-send sa inyo ng mga alam niyo, spiritual attacks. Mga ganon. Mga deceit. Mga illusions, lies, and deception sa mind niyo at mga pwedeng sakit or tigalpo o sumpa, mga ganyan o witchcraft ay hindi ninyo ma-receive. Masayang lang yung sinisend nila o ginagawa nilang mga ganon o paritual, mga spell. Lalayo sa inyo. So, dipinsa to, no? Magkakaroon kayo ng dipinsa at may magbibigay sa inyo ng dipinsa. Baka si Jesus Christ. Pumasok na akin sa buhanga. Ayan. Ba yun? And clarification of the High Priestess. See? Dipinsa to or protection din as well, spiritual. Na hindi na kayo maging victim. Hindi na kayo walang magawa. Hindi na kayo ma-restrict. Hindi na kayo ma-bind. Hindi na kayo ma-chain. Hindi na kayo makontrol lang mga gumagawa ng witchcraft at mga kaaway at mga sa evil forces. Hindi na ma-manipulate yung isip ninyo. Hindi na masindan ng mga manipulation. So, yun pala. No? Yun, ito yung next na mangyari sa inyo. So, sino kaya magbibigay sa inyo ng dipinsa? O magdidipinsa? Pwedeng, ano ito magbibigay ng dipinsa ang term dito? Hindi. Ano yun? Magdidipinsa sa inyo. Magdidipinsa nga sa inyo. Magdidipinsa sa inyo. Alam nyo na yan kung sino magdidipinsa sa inyo. Tagalangit yan. Sino ba yung magdidipinsa sa inyo? Jesus Christ ba? Si Jesus Christ. O, diba? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. Si Jesus Christ ang magdipinsa sa inyong dalawa. Yan. Malakas ang magdipinsa sa inyo, ha? Hindi lang anghel, si Jesus Christ mismo. Yung blood pangalan ni Jesus Christ, makaprotekta na eh. Yun pa kaya, yung ano. Minsan, kahit na humingi tayo ng proteksyon sa Diyos o sa God, minsan parang hindi dinidinig, no? Parang wala kasi ibig sabihin nun, dumadaan ka sa preparation or challenges or kailangan mong pagdaanan yan. Kailangan mong lagpasan yung mga pagsubok na yan. Yan ang alam ko dyan. Tama ba? Oo, tama daw. Ganun daw yun. Ganun dito sa mundo eh. May mga pinagdadaanan na pagsubok bago sarap, bago ginhawa, bago ibigay ng Diyos kung ano yung para sa'yo. Di ba? Nilaan niya para sa'yo.
yung mga may nakalaan ang Diyos sa kanila, halos lahat naman sila may nakalaan, ay dadaan muna yan sa pagsubok or preparation para bang matinding mga challenges, obstacles, o hurdles sa buhay ang pagdaanan. Pero after that, may blessing na darating. Madami nagsasabi niyan na ganoon daw yun. Yung iba, nalampasan na nila. Maganda ng buhay nila. Masaya na sila sa buhay. Peaceful ang buhay nila at yung namumuhay na sila ng gusto nilang buhay. Yan. So, ikwento ko sa inyo. Nakwento ko na yun yung tungkol sa ibon. Pabalik-balik siya. Siguro may ilang minuto dun. Pabalik-balik. Pabalik-balik. Hindi matigil. Sinisilip ako sa bintana. Pinakulos-kus yung bintana. Sinisilip ako kasi ano yan eh. Pag sa labas kasi hindi makikita dito sa loob. Maliban lang kung silipin mo talaga ng gusto. Kasi parang basta kasi ano yan, sliding door eh. Sliding window pala. Ang tagal niya kanina ha. Kanina ang tagal-tagal niya. Bago umalis. As in, pabalik-balik, pabalik-balik. Palagos ko diliman yun. Ng mamanman. So, ano ang mission ninyo? Possible may mission kayong dalawa eh. Kaya mismo si Jesus Christ ang magdidipinsa sa inyo. Kasi yung sa evil forces niyan, pag mga ganyan guys, pag may mission kayo, galing sa Diyos, they will try to stop you, to hinder you, to block, or yung hadlangan o pigilan yung yun nyo. Kasi ganun yung mga sa kadiliman. They are against sa plano ng God, sa plano ng Diyos. Yan. Ano naman ang mission ninyong dalawa niyan? Kasi isipin nyo, Jesus Christ mismo magdipinsa sa inyo. Yung mamuhay kayo ng stable, secured, prosperous, good providers, or sa pamilya ninyo, sa inyong magiging anak, ganyan. And, or maaaring magbibigay ko sa mga charity. Pwede din kasi King of Pentacles eh. O baka magnegosyo kayong dalawa. No? Pasukin yung negosyo na you will build an empire. Wow. Pwedeng ganon. Or else ay maging responsible na parents na kayo. Ganon. Baka maging parent kayo ng future prophets. Or kung ano man yung purpose ng God sa maging anak ninyo. Let's see. Ano pa? Ano ba ang mission ninyong dalawa? Galing sa Diyos. Galing kay Jesus Christ. Worthy is your name, Jesus. Ten of Swords. What's with the Ten of Swords? Here. Sabi ko na ba, day, bilis sa sunod day. Kasi tingnan nyo, Ten of Swords. Parang papatayin o tatargetin nyo, atakihin nyo, i-shoot nyo, na para mapuno ng arrows. Yung devil. Yung devil o mga fallen angels, or else mga alagad ng dilim, kagaya ng mga demon din.
mga basta mga alagad ng dilim or mga sa the devil's kingdom. Ano ba yan? Fallen angels lang ba yan? Yung, ano bang gagawin nyo sa mga, sa mga kampo ng kadiliman? O mga nasa kadiliman? Papatayin nyo. Papatayin nyo nga. Kasi tatapusin yung buhay. Kasi sa kadiliman nga sila. Kaya papatayin nyo. Pinapapatay kasi ng God yan. Ano ba to? Mga fallen angel ba itong papatayin nyo? Oo, fallen angel. Papatayin nyo. Baka magtakay. Kasi, naulang naman kami. Paano namin mapatay yun? Depende na sa inyo guys kung makaresonate po kayo o hindi. Yan ang masagot ko. Depende na sa inyo yun. Ang masagot ko dyan, i-guide kayo ni Jesus Christ yan eh. Kasi siya nabigay ng mission sa inyo. Pero ito hindi makaresonate sa lahat. O hindi lahat ay makuha ng energy sa bawat reading, okay? Kung sino-sino lang po ang kuha ng guide ko ng energy. Sa bawat reading. So, hindi ako makasure na lahat ay makuha ng energy sa bawat reading. Yan. Basta yan ang gagawin ninyo, no? Ng person mo. Papatayin niyo ang fallen angels. Kasama na ba yung mga iba pang evil forces maliban sa fallen angels? Papatayin niyo. Oo. Pati ibang evil forces, papatayin niyo. Paano yung spirits? Mga kaluluwa ng Nephilim. Wala ng katawan yun. Ano yun, isisend nyo sa impyerno? Hindi. Isisend sa abyss? Isisend sa abyss. So doon nga yan talaga, kaya takot sila dun sa abyss. Yung mga kaluluwa ng Nephilim. Yan. Kasi ang dami talaga dito sa mundo pag-alagala ng mga fallen angels, guys. No? Sabihin ko ba sa inyo kung kanino ako napag-guide ngayon? Kay Jesus Christ ako napag-guide ngayon. So, yan. Pag mga ganito, may taglay na, syempre kakayanan na kung paano pumatay ng mga fallen angels. May mga taglay na kakayanan niya na mag-send ng demons, yung kaluluwa naman ni Nephilim at mga evil spirits sa abyss. At pagkaganyan, tuturuan naman yan ni Jesus Christ mismo o kaya mga anghel. O pwede din yung God. Pero kadalasan yan, si Jesus Christ at mga anghel ang tuturo niyan. Dahil sa aking experience, number 1 talaga si Jesus Christ nag-guide, nagtuturo. At pwede mga angels. Yan. Pwede din i-guide kayo niyan sa Jesus Christ sa yung tulog kayo, parang nanaginip kayo, yung nanaginip kayo, vision kung tawagin. Kasi siya ang nagpapakita ng vision o sa vision nyo. Meron siya sasabihin, meron siya papakita. Yun, guide niyo yun, messages niyo yun, mensahe niyo yun. Siyempre makita niyo mukha niya. Pwede din anghel. Pwede din yung God. Pag God naman, kadalasan yan, based on my experience, pag God naman, sabi niya God siya. Pwede yung God ay boses niya, malaki, boses. Na parang liwanag ang makita mo na nung bata pa ako, liwanag lang nakita ko doon na masama napakaliwanag. Tapos may pinakita siya na puno. Basta yun ang tapos di ba nakwento ko na yun. Tapos malaki ang boses niya. Hindi mo makita ang mukha niya, hindi mo makita ang katawan ng God. Sabihin niya God siya. Siya ang God. Sabihin niya sa iyo kung ano yung sa akin kasi sinabi niya sa akin kung ano yung taglay ko ng mga kakayanan eh. Siyempre may paggamitan naman ako noon sa mission ko. O kaya may mga ganun ako. Ganun din yung iba. Meron din yan sila basta may mga mission from God.
May iba-iba yan. Iba-iba naman yung kakayanan yan. Malamang. Yung iba, yung mission nila lalo yung chosen one, tagapatay ng ano yung chosen one eh. Ng mga witches, wizards, warlocks lang, mga magicians. Kayo naman, ni person mo, papatay ko ng mga fallen angels at iba pang evil forces. O yung sa kadiliman. Madami yan. Meron pang mga elemento yan. Hindi lang fallen angels. Iwan ko kasali ba yung taga-Agartha? Hindi ko lang din sure. Kasi meron pang taga-Agartha eh. Mga, ewan ko kung sa Diyos ba sila o hindi. Ang tingin ko, hindi. Nandun yung mga sirena sa Agartha, nagtatago ah. Sino nakarating sa Agartha? Nandun yung mga sirena eh. Ang dami. Yung ano lang ha, pag makarating ka dun sa Agartha, hindi yung katawan mo. Pag tao ka. Pero ewan ko lang kung may tao nakarating dun. Yung ano lang, yung pag naglalakbay yung kaluluwa mo, yung iba nag-astral travel. Sa ganun paraan. Baka meron nakapasok ng mga tao based sa mga kwento. Yung katawan talaga nila nakapasok dun. Pero hindi daw basta-basta makapasok dun kahit yung mga nag-astral travel. Maigpit daw sila. Weird talaga yan kasi hindi alam ng maraming tao yun or hindi common eh. Hindi naman napupunta ng maraming tao yan. Yung tinatawag ng hollow earth. Ewan ko lang, sa side ba sila ng Diablo o sa side ng Diyos. Madami yan, mga nasa kadiliman. Pag mga ganito natitirada na ng fallen angels, yan yung mga kadalasan guys, yun yung mga pinadala dito. Yan yung mga, kasi may mataglay ng kapangyarihan yan eh, kahit na sa katawang tao, na in flesh, yung espiritu nila ay galing sa langit, ang original taga-langit. Mga ano yan, mga titirada dyan, mga malalakas yan na taga-langit yan, yung espiritu nila. Mga taga-langit yan. Kasi, ang tao lang, hindi talaga kayang gawin nun ng tao. Kasi fallen angel na yan, buti kung mga witches, wizards, warlocks lang eh. Yung papatay ni yan, mga fallen angel na yan. Mga, ano na yan eh, mga, sa kadiliman na, alam yun, sila nagro-rule dito sa mundo eh. Sila yung ano dito eh. Sila yung halos kumukontrol sa mundo dito. Malapit na siguro yung ano talaga guys. Kung kaya may mga ganyan na pinadala dito. Yung sabi na natin katapusan. Kung kaya pinapaano na yan sila, pinapapatay. Kasi madami din yan sila eh. Anak pa lang ni Lilith, ang dami-dami na yan. Baka milyon-milyon o bilyon. Ang dami siguro anak ni Lilith. Tapos yung mga ano pa, mga evil spirit o mga demons, mga espiritu, kaluluwa ng Nephilim, mga Jezebel spirit, essence sa abyss. Oh. Maring dalawa lang kayo naka-assign dyan. Pero pwede naman maramihan yan, yung mga ganyan. Basta pagka mga ganito, hindi basta-basta na mission to. Malaki ang mission to, malalaking mission to. Kaya ang magdidipinsa talaga sa inyo is Jesus Christ. So umpisa nyo yung gagawin pag nagsama na kayo, na-unite na kayo. Kaya si Jesus Christ mismo ang magdipinsa sa inyo. To make sure na ma-unite kayo para umpisa nyo yung mission ninyo. Malaking bagay yan ha, pag nang lipol kayo ng mga fallen angels. Kasi ang dami niyan eh. Ang daming piniperwisyon niyan eh. Makaluwag-luwag yung mga tao niyan. Maka-recover sa mga opresyon at mga atake, spiritual attacks. Kahit yung sa witchcraft, silang gumagalaw dyan. Silang nagpapagana ng mga witchcraft na ginagawa ng mga tao, ng mga ritual at mga orasyon ng mga tao. Mga witchcraft, black magic, silang nagpapagana dyan. Kung kaya tumatalab yan, silang gumagalaw dyan. Mga fallen angels, mga demons. Malaking bagay talaga.
pag-umpisa na lipulin yun sila, upatayin yung mga fallen angels at isend yung mga demons at evil spirits o unclean spirits o spirits of witchcraft sa abyss. Kasi kung itaboy mo lang yan, ganun at ganun pa rin, mamerwisyo pa rin yan, babalik at babalik pa rin yan, or sa iba na naman sila mamerwisyo, sa iba na naman sila magasik ng lagim, sa iba na naman sila mag-oppress, ganun. Malaking kaliwagan yan sa mga tao. Yan, papatayin nyo daw. Clarification lang to ata kanina And alam mo na ba kung anong gagawin mo? Kasi pag mga ganyan, dadaan ka sa preparation Bakit? Ano yung preparation na pagdadaanan mo? Doon mo ma-discover yung mga kapangyarihan mo, kung anong gagawin mo, kung paano mo gagawin yan, kung paano mo sila masin. Hindi through witchcraft syempre sa demon. Sa devil nga yung witchcraft sa diliman yun Hindi mo orasyon Kasi yung mga orasyon ay basta alam mo hindi ka gagamit ng mga ganun. Hindi ka gagamit ng witchcraft. Black magic. Basta hindi ka gagamit ng black magic, witchcraft. Ang gagamitin nyo kung ano ituturo sa inyo. Ang gagawin ninyo ay kung ano tinuro sa inyo ni Jesus Christ ay ituturo sa inyo. Para kayong, pag dumadaan kayo sa preparation, para kayo nag-aaral yan Pero, pahirapan siya kasi hindi mo pa alam kung paano mo gagamitin yung kapangyarihan mo, kung ano yung kapangyarihan mo. So, dyan mo yung ma-discover sa preparation na pinagdadaanan mo. Kasi para kang pipigain yan. Para kang i-break yung gusto hanggang sa ma-discover mo na, ay, may ganito pala akong kapangyarihan, may ganito pala akong kakayanan. Parang matuwa ka na sa sarili mo, ay, may ganyan pala akong kakayanan. Hala, parang imposible naman. It's a miracle. Parang ganun ka na lang. Diba? Pero malaking bagay to once na nag-umpisa na kayo na manglipol, mangpatay ng mga fallen angels at mag-send ng mga evil spirit o demon sa abyss. Kasi madaming matutulungang mga tao maka-recover, makalaya sa kanilang mga control at manipulation at mga pang-atake at pang-harm, paminsala. Yan guys. Kahit yung mga addict, meron yung mga demonyo sa katawan nila. Pag natanggal yan, pag nasent yung mga demonyo na yan, yung mga demon sa, yung mga kaluluwa ni Philip sa abyss, ay mahinto na yung kanilang mga addiction kasi wala nang mag-push na mag-addict na mag-drugs diba? Kasi kung tanggalin na yan sa kanila, babalik at babalik pa rin yan. O kaya doon na naman sa ibang minsala yan. Pag sabi sa inyo, wala nang balikan dito sa mundo, hindi na sila makapangminsala sa mga tao, doon na sila makukulong. Kaya ayaw nila ikulong doon. Takot sila sa abyss. Maring, ano yun? Takot sila kay Abaddon. Takot sila kay Abaddon. Malakas kasi yan sa Abaddon. Tsaka mas natakot sila kay Abaddon. Abaddon o Apollyon. Ano yan? Cherubim angel daw yan si Abaddon. Pero malakas daw yan. Napakalakas daw yan. At malaki. Alam ko mas malaki daw yun Ewan ko lang kung sino mas malaki sa kanila ni Archangel Michael. Research ko mamaya. Mas malaki ba si Abaddon kaysa kay Archangel Michael? Mas malaki daw si Abaddon. Cherubim yun. Cherubim. Si Archangel Michael, Archangel siya. Malakas yun. Kaso lang makonsider na fallen angel yun si Abaddon. Siya yung namamahala dun sa abyss. Siya yung hari dun sa abyss. Andun yung mga demons, ibang fallen angels sa abyss. Yun ang alam ko dyan. Yung parang mga monster na klase ng mga fallen angel. Kasi mga fallen angel parang mga monster yan. Nag-iba-iba ng anyo naman yan Pwedeng inhumanoid form, kahit manghel, inhumanoid form,
in pwedeng mag-dragon form. Yung Seraphim lang pwedeng mag-dragon form. Yung, kahit yung si Leviathan yan, dragon form. Pwede din na in humanoid form, diba? Sa iba-iba, kaya nila mag-shifting. Teka lang, mangawit yung pako eh. Ay, wait lang ah. May tanong ko dito man. Ano bang gagawin ninyong mission? Worthy is your name, may gagawin kayo na ma-separate. Maging unstable. Fallen angel. Fallen angels. Ma-separate, mabuwag, ma-separate, maging unstable sila. Anong term dito? Kaya, unstable? Unstable. Gawin sila maging unstable. Kasi, syempre, pangpatayin yung mga, pambawasan na sila eh. Unti-unti sila mabawasan. So, maging unstable talaga. Mabawasan ang kanilang mga legions. Unti-unti. Ano yun? Paunti-unti lang po ba yun? Paunti-unti. Kasi, maring dalawa lang kayo. Baka may iba pa. Hindi ko lang din alam. Dalawa lang po ba sila? Yung person niya. Dalawa lang pala kayo eh. Kaya po unti-unti. Sa haba ng panahon, maubos din siguro sila. Ganon. At diba, kahit ganito lang na card yung ginagamit ko, makukuha pa rin dito. Kahit wala yung mga, ano ba yan, yung isang tarot card ko na may mga dragons. Kasi tinapon ko na yon. Tumigil ako dati sa pagta-tarot reading. Kasi yan ang kinuha na energy ng guide ko ngayon. Maging unstable sila. Gawin unstable tong mga fallen angels. Siyempre, pag mabawasan, maging unstable sila, di ba? And ang problema sila. Ang problema na kasi buwasan sila ng buwasan, di ba? Tapos ano pa po ang mission nila, ang dalawa? Gawin yung mag-antay, mag-wait, mag-antay ang mga fallen angels again. Tingnan ko pa. Hindi. Mag-antay ang mga witches. Mga witches gumagawa ng witchcraft ng result ng witchcraft nila. Kasi mababawasan. Pangsisend yun na yung mga demons, yung spirit sa abyss, tapos papatayin yun ng mga fallen angels. Ganun. Kaya magantay sila ng result kasi yung iba ay syempre nagpapagana ng witchcraft nila ay mapatay na. So, para pang mag-antay siguro sila sa wala. Pero kung may utusan sa Satanas na iba pa na pwede niya mautusan, ayun, yun ang darating sa kanila. Pero maaring mag-antay sila sa wala. Kasi walang kikilos na gagawa ng witchcraft nila. O yung magpatalab ng witchcraft nila. Yan. Ang alam ko dyan, iba ata yung yung spell. Yung spell ay word yun eh. Ewan ko basta yun sila napapagana dyan ng mga witchcraft, black magic, lalo yung mga ritual na yan, guys. Mga pag-summon na yan. Lalo yung mga nagbinta ng kaluluwa sa kanila, sa devil. Yan, ang mga papagana yan. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. So, ano pa ang gagawin ninyong mission together? Kaya gusto talagang pigilan to ng mga fallen angel kasi papatayin sila eh. Papatayin nyo sila pag once na unite na kayo.
Meron ka na bang napatay na fallen angel? Tingnan natin. Meron na. Meron ka na napatay na fallen angel. Person mo, may napatay na bang fallen angel? Meron na din. Meron ka na ba na-send sa abyss na demon? Meron na. Meron na ba na-send si person mo na demon sa abyss? Meron na din. So, parang yun eh. Parang, anong tawag doon? Practice yun. Practice. Practice pa lang yun. Parang trial, practice. Ganun yun. Yun ang mga preparation na pagdaanan ninyo. At the same time, doon yun na-discover na may ganun pala kayong papayanan. Diba? Nakapag-practice na kayo. Naka-experience na kayo sa part na trial. Pero yung sa iba naman yung kanilang mission. No? Pag sa side ng Diyos, kung may mga mission sa Diyos. Iba naman yung kanilang mission, hindi naman lahat ay ganyan. Dalawa lang daw kayong person mo. Dalawa lang to na tao. Yung ganyan ang mission. At pag mga ganito, pinapadala yan dito. Yung katawan nyo ay tao, pero yung espiritu ay pag mga ganyan ay galing sa langit yan. Pero dalawa lang to. Ang partner to, dalawa lang daw to. Yung iba, chosen one, nagpatay ng witches, wizards, warlocks. Kaya kung may mga witches, wizards, warlocks, nanonood, alam nyo na kung bakit kayo pinapapatay, sa kadiliman kayo. Pero, pwede pa naman kayo magbago para hindi na kayo matawag ng witches at wizards, warlocks. So, yan. Pag tumigil na kayo forever, hindi na kayo matawag ng witches, wizards, warlocks. Yun ang paniniwala ko eh. So, ayan. Ayan na lamang guys for fire signs.